Alright, mga mag-aaral mula sa ikalimang baitang, halina kayo at samahan niyo ako sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Ikatlong markahan, Module 1, mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Kaya halina kayo at alamin natin ang mga sumusunod. Nakaranas ka na bang makilahok at makiisa sa mga gawaing pampamayanan na proyekto? Bakit kailangan nating makiisa sa mga ganitong gawain? Paano mo maipapakita ang iyong pagiging magiliw sa pagtanggap ng mga panauhin, maging dayuhan man o kapwa Pilipino? Bilang isang mamayang Pilipino, nakaugalian na natin ang pagtulong sa kapwa na may kusang loob at pagiging magiliw sa pagtanggap sa sinumang panauhin. Ilan lamang ito sa mga magagandang kakayahan o kaugalian na dapat payabungin. Halina at paunlarin ang iyong kakayahan sa asignaturang ito, lalo na sa paksang pagtanggap sa mga panauhin. Layunin nito na makapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Inaasahang matutuhan mo sa pagtatapos ng araling ito ang mga sumusunod na nakapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Una, nakikisama sa kapwa Pilipino. Pangalawa, tumutulong o lumalaho sa bayanihan. At pangatlo, magiliw na pagtanggap ng mga panauhin. Handa na ba kayo? Okay. So, eto na. Kaya kids, ang mga sumusunod na larawan ay kailangang subukin natin ito. Suriing mabuti ang mga larawang nasa bahaging ito. Ilarawan ang mga ito at isulat sa iyong kwaderno. Handa na ba? Unang larawan. Ano ito? Okay, ang sagot ay pamilyang naglilinis. Okay, ang sumunod na larawan ay ano ito? Ito ay mga batang nagmamano. Very good. Next, ang pangatlong larawan. Ano kaya ito? Alright. Mga taong nagtatanim. Tama. Next, ang larawang ito ay nagpapakita ng ano? Kung ang sagot mo, mga taong nagbubuhat ng mga kagamitan, ikaw ay tama. Okay. Ngayon, tunghayan natin ang isang larawang ito. Pag-aralin natin. Kaya kinakailangan sa bahaging ito, pag-aralan at suriin ang mga larawang ipapakita sa inyo maya-maya. Kaya ngayon, pakinggang mabuti ang isang dialogo ng mag-ina. Handang makinig, kaya habang kayo nakikinig, iwasang makipag-usap sa katabi. Okay? Nanay, ano po ba ang ginagawa ng mga tao sa larawan na yan? Anak, ang mga ginagawa ng mga taong yan ay nagtutulungang mailipat ang bahay. Isa sa kanais-nais na kaugalian ng mga Pilipino kung saan tinatawag na bayanihan. Ganoon po ba, Inay? Yan po bang tumulong sa pagbubuhat ay mga kamag-anak ng may-ari ng bahay? Ana, maaaring ang iba ay mga kamag-anak o kapitbahay. Ngunit kadalasan ito ay ang mga taong kusang loob na tumutulong sa paglilipat. Salamat po, Inay, sapagkat nasagot ang aking mga katanungan. Babalik na po ako sa silid para matapos ang pagsagot ng aking module. Okay kids, nagustuhan nyo ba ang dialogong napakinggan nyo kanina lamang? Sino ang dalawang karakter na yon? Okay, very good. Si Nanay at si Ana. Meron tayong dalawang karakter. Ngayon, nasagot ba ng nanay ni Ana ang mga katanungan niya? Ang sagot ay, oo, opo. Nasagot ng kanyang nanay. So sa pagkakataong ito, meron tayong gagawin. Gawin natin, piliin ang mga pangungusap na angkop at naglalarawan mula doon sa dialogo. Okay, meron tayong pagpipilian. A, panoorin lang ang kanilang ginagawa tuwing naglilinis ng kanal. B, pagtulong ng kusang loob sa mga taong nangangailangan. C, isa sa kaugalian ng mga Pilipino ang hindi nakikilahok sa mga gawaing
pangsibiko. D. Pakikilahok sa pamayanang gawain tulad ng tree planting. E. Pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. F. Kadalasang ginagawa sa mga probinsya na magtutulungan tuwing ang nangangailangan ng tulong. And kids, last ay letter G. Pagtulong ng hindi naghihintay ng anumang kapalit sa tinutulungang tao. Kaya, kids, handa na ba kayo? Piliin ang mga pangusap na angkop ukol sa bayanihan. Okay? Handa na ba? Kung ang sagot mo ay letter B, pagtulong ng kusang loob sa mga taong nangangailangan ay tama. Next, ano kaya ang kasunod? Very good, letter D. Pakikilahok sa pampamayanang gawain tulad ng tree planting. Ito rin ay nagpapakita ng bayanihan. Next, letter, ano sunod? Very good, letter E. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Next, anong sagot? Ito ay letter F. Kadalasang ginagawa sa probinsya ang magtutulungan tuwing may nangangailangan ng tulong. At ang panghuli, ano ang napili? Ito ay letter G. Very good. Ang letter G ay ang pagtulong ng hindi naghihintay ng kapalit o anumang kapalit sa tinutulungan. Very good. Now, ang sunod natin gagawin ay tungkol sa sanayin natin. Ano ba ang sasanayin natin? Okay, meron akong larawang ipapakita. Ito ay tungkol sa maikling kwento kung saan ito ay may batang andyan sa may bintana. Ano kaya ang kanyang pangalan? Okay, mahulaan niyo kaya? Sino ba ang batang ito? Okay, yan. So, yung bata kanina, meron siyang pangarap doon kung nakita ang tao o pamilya. Ano kaya ang gagawin niya? Okay, so makinig kayo sa kwento ni teacher. Ito ang kwento ng bata na nasa bintana na si Noel. Ano uli ang kanyang pangalan? Siya ay si Noel. Isang bata kung saan andoon siya sa may bintana. Isang araw, mayroong dumating na bisita ang kanyang ina. Sila ang mag-anak ni Tito Armando. Malayo nilang kamag-anak na nakatira sa bukid noon. Ngunit, wala ang kanyang ina nang dumating ang mga panauhing iyon. Now, ano kaya ang nararapat gawin ni Noel? Okay? So, kung ikaw yun, ano ang iyong gagawin? Paano mo matutulungan si Noel? Dapat niyang gawin. Kaya mo kaya? Okay. So, anong sagot na naisip? Okay. So, kung ang mga sagot na yan, ay tatanggapin ko ng buong-buo. Walang mali. Okay, very good. So, kahit wala si nanay, kinakailangan tanggapin mo ito. Very good. Okay, kids. Kung ikaw si Luel, yung batang nasa bintana, ang sabi mo kanina, malugod mong tanggapin ang iyong panauhin kahit di pa dumating si nanay. Kaya tama yun, kids. Kaya tandaan natin, ang mga kanais-nais na kaugalian ng mga Pilipino ay isa sa mga mabuting pag-uugali na dapat pahalagahan ng bawat isa. Ito ay dapat isa puso, isa isip, at higit sa lahat nakikita na isa sa kilos ng bawat Pilipino. Ang bayanihan ay isa sa mga tanyag na kaugalian ng mga sinaunang Pilipino na nananatili pa rin hanggang sa ngayon. Ito ay dapat na maipagmalaki at payabungin pang lalo. Ang mahusay at maiskasong pagtanggap sa bisita o panauhin ay kinalulugdan ng maraming dayuhan. Ito ay mga kaugaliang natatangi at namumukod sa mga Pilipino. Handa na ba kayo sa susunod nating gagawin, kids? Ito ay suriin natin. So, ang gagawin nyo ngayon, kuha ng isang papel, sagutang papel at ballpen. Isulat lamang ito. Isulat ang titik-T kung ang
pangungusap na ito ay nagpapahayag o nagpapakita ng kanais-nais na pag-uugali ng mga Pilipino at pitik M kung hindi. Okay? Una, magandang pagtanggap ng panauhin sa bahay. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letter T, o tama, ito ay check. Okay? Next, number 2. Hayaan lamang ang nahihirapang kapatid sa paglilinis ng bahay. Kung ang sagot mo ay letter M, mali. O mali, ito ay check. Okay? So, letter M ang sagot sa number 2. Okay? And number 3, pagtulong sa kapwa ng may kusang loob. Anong sagot, kids? Kung ang sagot mo ay letter T, o tama, ito ay check. Next, number 4. Hindi pagsunod sa utos ng mga magulang. Kung ang sagot mo ay letter M, ito ay tama. And last number 5. Pagsunod sa mga itinakdang alituntunin sa pamayanan. Kung ang sagot mo ay letter T, o tama, ito ay check. Okay, kids, sunod. Payabungin natin. Isulat ang titik ng tamang sagot. Okay, handa ka na ba? Okay, number 1. Ito ay isa sa mga kaugalian ng sinaunang Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan ng mga kapitbahay sa pagbubuhat ng bahay. Letter A, bayanihan. B, pagmamano. C, nakikiisa. D, paggalang. Kung ang sagot mo ay letter A, bayanihan, check. Next, number 2. Ginagawa ito ng mga bata sa mga magulang o sinumang dumarating sa bahay bilang pagbati. A, pagsigaw. B, pagmamano. C, pagsasayaw. D, pag-iiwas. Kung ang sagot mo ay letter B, pagmamano, ito ay tama. Next, number 3. Kapag may dumating na panauhin sa ating bahay, ay tinatanggap natin sila ng A, galit. B, padabog. C, malugod. D, masungit. Kung ang sagot mo ay letter C, ito ay tama. Next, number 4. May matandang nahihirapan sa pagtawid sa daan. Bilang isang bata, ano ang gagawin mo? A, panuurin lang. B, tutulungan. C, pabayaan. D, walang gagawin. Kung ang sagot mo ay letter B, okay, akala ko letter C. So, ang sagot doon ay letter B. Ito ay tutulungan. Okay, that is tama. Okay, next, number 5. Nakasalubong mo ang iyong guro sa labas ng silid-aralan. Ano ang sasabihin mo sa iyong guro? A, babatiin. B, titingnan. Letter C, D, papansinin. Or letter D, yuyuko. Kung ang sagot mo ay letter A, babatiin, yan ay tama. Okay, kids, congratulations. Nasagot mo ito ng buong buo. You've got 5 points. Next, ang susunod nating activity ay ayusin ang mga jumble letters upang mabuo ang tamang salita na naglalarawan sa mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Ayan, nakita nyo ba? Okay, so meron tayong mga jumbled letters. Ano ang sagot sa number 1? Okay, anong sagot? Letter? Okay, word. Yes, word. Ito ay salitang pagmamahal. Check. Next, number 2. Ano kaya ang iyong sagot? Okay. Ano yon? Okay. Kung ang sagot mo ay bayanihan, that is tama. Okay, next. Number 3. Ano yan? Kids? Okay. Kung ang sagot mo ay pagmamano, yan ay correct. Okay, for number 4. Anong sagot? Matapat. Very good, matapat. And last number is, anong sagot? Masunurin. Very good. So, pagmamahal, bayanihan, pagmamano, matapat, at masunurin, yan ay mga kaugalian
o kanais-nais na kaugaliang Pilipino. Sunod natin ay pagnilayan natin. Meron kayong bibigkasin ng buong husay. Ang tulang may pamagat na kaugaliang angkin. Ito ay iyong bigkasin ng mahusay. O kaya, paano ko yan i-check? Maaari kayong mag-record and isend nyo sa akin through Messenger. Diba? Okay, ang ganda kaya nun. Pero bago yan, meron kayong gagawin. Paano kayo bigyan ng score? Okay? Paano yon? Pamantayan sa pagmamarka sa pagbigkas ng tulang yon. Okay, pamantayan. Meron nakalaang puntos at score. Number 1, maliwanag na nabigkas at nalapatan ng wasto ang tula. And number 2, naiaangkop ang lakas at paghina ng tinig sa damdamin at tiwa ng tula. And number 3, angkop ang bawat kilos at ekspresyon ng mukha ng tula, galaw ng mata, kamay at iba pa. And number 4, kawili-wili at nahihikayat ang lahat na makikinig sa tula. Okay, kaya yun kids? Subukan nga natin. Okay. Kaya kids, tapos na tayo sa paksang ito. Kaya aabangan ko ang inyong video tungkol sa tulang may pamagat na kaugaliang angkin. Okay? So, bye-bye kids! And maraming salamat sa pag-participate. Thank you and God bless.